Okay. Repeated resistance hardens the heart even more. So sabi ko kahapon, di ba? Kapag paulit-ulit-ulit natin ginagawa ang isang pagkakamali o kasalanan, nagkakaroon po ng kalyo sa atin pong mga puso. At sometimes, nagiging komportable na tayong gawin ng isang kasalanan. Kahit alam nating mali yun. Kaya, ano mangyayari dyan? Sabi dito, di ba? Yung point number 2, na repeated resistance hardens the heart even more. Mas tumitigas yung puso natin. Tingnan niyo po yung sabi dito sa Exodus 9:34. When Pharaoh saw the rain and hail and thunder had stopped, he sinned again. He and his officials hardened their hearts. Kaya yung sabi sa Hebrews chapter 3 verse 15, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Ngayong araw na ito, kung naririnig mo ang tinig ng Diyos, huwag mong patigasin ang iyong puso. Alam niyo kung bakit? Ito ay warning. Proverbs 29 verse 1. Proverbs 29 verse 1. Whoever remains stiff-necked. Okay? Kapag naging matigas talaga, alam mo yung stiff-necked people, yung parang hindi ka na makorek, hindi ka na maitama. Proverbs 29 verse 1. Matigas pa rin ang ulo mo. Pasaway ka pa rin. Proverbs 29:1. Whoever remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed. Yes, hindi na magalaw yung leeg, di ba? Nandiyan ka na lang. Kasi parang hindi mo na mailingon sa kaliwat kanan. Nakafocus ka na dyan sa paggawa ng kamalian, ng kasalanan. Anong sabi dito? After many rebukes, kasi ilang beses ka nang nirebuke, ilang beses ka nang tinama, ayaw mo pa rin magpatama. Ano mangyayari? Will suddenly be destroyed. Alam niyo, nakakatakot dito. Yung term na suddenly. Kasi bakit? Biglaan. Whoever remains stiff-necked after many rebukes will suddenly be destroyed. At ang nakakatakot pa, without remedy. Without remedy. Kaya nga, mga kapatid, ngayon po na nakikinig tayo, naririnig natin ang salita ng Diyos, huwag mo nang patigasin yung puso mo kasi hindi mo alam what if mamaya na pala suddenly may mangyari and without remedy. Wala nang lunas. Nakakatakot naman yun, yung warning na yun para sa atin. Di ba po? Kasi ilang beses na tayong kinokorek. Ilang beses ka na nakikinig ng Word of God, may rebuke, may correction, may pagtatama, pero antigas pa rin ng ating pong mga ulo. Pharaoh witnessed miracles that most people will never see. Yet miracles alone do not guarantee transformation. Hindi porket nakakita na ng himala, garantiyan na daw po ang pagbabago. Alam niyo po kung anong issue dito na nakikita natin? Ang issue po dito ay hindi naman po yung kawalan ng ebidensya kasi very evident naman ang pagkilos ng Panginoon eh. Tama po ba? Very evident ang pagkilos ng Lord. Araw-araw, paggising pa lang natin ng umaga, ebidensya na po. Himala na po ng Panginoon yun. Pero ba't ayaw pa rin natin magbago? Ba't ang tigas pa rin ng ulo natin, ng puso natin? Alam niyo kung bakit? Ang kulang dito, hindi yung ebidensya na ginagawa ng Lord, kundi yung kondisyon ng ating mga puso. Bakit ayaw mong sumunod sa Panginoon? Baka you still have a proud heart. Baka meron pang pride na natitira. Kamusta ba ang ating mga puso sa oras po na ito? Amen po ba? Napakahalaga po ng
mga kapatid, ng napakahalaga talaga ng surrendered heart sa harapan ng Panginoon. Pag hindi surrendered yung puso mo, maaring pasukan ng pride. Maaring hindi ka magpatama sa Panginoon. Tingnan niyo po yung Pharaoh dito, nakakita na siya ng mga himala eh. Nakita niya na yung kayang gawin ng Panginoon, pero wala pa ring transformation. Pwede tayong humarap sa Panginoon at makita natin yung mga bagay na kaya niyang gawin, and still, we refuse to surrender. Kamusta mga kapatid? Sino nga po ba dito ngayong araw na ito ang nakaranas na ng himala ng Panginoon? Sino po dito? Yung mga taong nakaranas na ng himala ng ating pong Panginoon. Amen. Tayo lahat, for sure. Lahat tayo, nakaranas na tayo ng himala ng Panginoon. But the question is, nung nakaranas ka ng himala ng Panginoon, nung pinagaling ka niya, nung nawala yung bukol, yung nakatayo ka, yung pinagpala ng Diyos ang negosyo mo, ano nangyari? Mas napalapit ka ba sa Panginoon? O parang nakalimutan mo siya kasi nangyari na eh. Nangyari na yung mga pinapanalangin mo. Dapat, mga kapatid, ang tamang gawin, the more na pinagpapala ka ni Lord, the more na sinasagot niya yung mga panalangin mo, the more na napapalapit ka sa Kanya. Hindi ka napapalayo kasi, ay galing na ako kaya ko na ulit gawin yung mga bagay na makamundo. Diba po, kapag sinagot ni Lord yung prayer mo, dapat mas mapalapit ka sa Kanya, hindi ka mawawala. Mas gusto mo pang lumahalim, Lord. The more you bless me, the more I want to know you. Diba nga, the more na tinataas ka, the more na magpakumbaba ka. Hindi yung the more na tinataas ka, nalilimutan mo na kung saan ka nang galing. Kung saan ka nang galing. Spiritual growth requires more than hearing God's word or witnessing God's work. Alam niyo po, kung gusto nyong mag-grow spiritually, hindi po sapat ang nakikinig ka lang. Hindi sapat ang nakikita mo lang ang himala. Marami na tayong nakitang himala na ginawa ni Lord sa community. Kung makikita niyo yung testimony group chat, ang dami ng ginawa ni Lord na himala sa atin. Marami ka nang narinig na salita ng Panginoon dito sa live stream. But if you want to grow and mature spiritually, it requires a soft and responsive heart. Ito na. It requires a soft and responsive heart. Diba? Huwag mong patigasin yung puso mo. Gusto mo mag-grow? Huwag ka matigas yung puso mo. Huwag puro pride. Na hindi. Dapat ako masunod kasi mas matanda ako sa kanya. Dapat ako masunod kasi mas matagal na ako sa kanya sa community na to. Hindi po eh. Hindi ito patagalan. Hindi ito paramihan ng alam. Ang kailangan natin dito, gaano po kabukas ang ating mga puso. Handa ba tayong tumugon sa panawagan ng Diyos? Walang pagmamataasan sa isa't isa. Soft and responsive heart. Amen. Alam niyo yung panalangin ko sa community kasi hindi magtatagal. Marami tayong mariraise na mga leaders, na mga believers sa community na to. I believe. Pero hindi tayo pwedeng magmataasan. Hindi tayo pwedeng magparamihan ng ginagawa. Hindi tayo nakabase sa titulo o posisyon na meron tayo. Amen po ba?
Ang gusto po ng Panginoon for us to grow, more than hearing His Word, more than witnessing His work, magkaroon tayo ng soft and responsive heart. Amen. Soft and responsive heart. That each time the Lord speaks, choose humility. Hindi yung may kinokorek sa'yo si Lord. Ay, Lord, hindi ako yan. Shit, sila yun. Diba? Mga kapatid, kapag tayo ay kinokorek ni Lord, huwag mong tingnan yung ibang tao. Ang tingnan mo yung sarili mo. Kapag may naririnig ka dito, yung mga chismosa, yung mga chismoso, bla 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 bla, isipin mo agad, yung kaibigan ko yun. Ay, sila yun. Pero hindi mo nakikita yung sarili mo. Kasi minsan, tayo yung dapat i-correct. Tayo yung dapat mabago at hindi yung iba. Huwag mong tingnan yung ibang tao. Kasi pagdating sa langit, ang dala-dala mo, yung sarili mo. Hindi naman tayo magsasama-sama eh. Diba? Kanya-kanya. Magkikita-kita na lang tayo dun sa langit. Tingnan mo ang sarili mo. Choose humility. Kapag ikaw ang tinatama, magpatama ka. Kaya anong motto natin dito sa community? Bato-bato sa langit ang tamaan, magpatama. Ang mga tatamaan, magbago. Amen? Magbago. Ngayon, kung hindi ka pa nababago, ilang beses ka na umaatin dito. Baka hindi na po ang community ang may dapat baguhin. Baka tayo na mismo talaga, di ba? So, spiritual growth, mga kapatid. Soft and responsive heart. Kaya, ine-encourage ko ang bawat isa na mag-join ng online life group. Okay? Sumama kayo, mag-join kayo sa online life group. So far, we have life group in Japan, Korea, Singapore, Middle East. Okay? So, join kayo. Sa Pilipinas, mamaya, gagawa na tayo. Amen. Nagsisikap na magbago. Praise God, Ate Ditas. So, sabi dito, sa point number 2, the greatest miracle is not seeing God move. It is having a heart willing to obey Him. Grabe, no? Ang greatest miracle pala ay hindi yung makita mo yung mga ginagawa ni Lord. Pero ito daw ay pagkakaroon ng puso na handang sumunod sa Kanya. Amen. Ay, gusto ko yung prayer ni Psalm 37 verse 4. Lord, teach me to obey. Teach me to obey. Kapag meron kang puso na handang sumunod, himala ng Diyos. Kasi ang nature ng tao, ayaw nating sumunod. Prayer. God bless you, Reyna Resurrection. Join ka ng life group, ha, Reyna? Lahat ng mga inaatake ng anxiety, depression, you need a support system. Makakatulong. Kung kayo ay merong anxiety, depression, may mga mentally challenged po kayo, okay, may mga medical condition kayo, go. Mag-join kayo ng life group. Yes. Magkakaroon kayo ng grupo. Basta join lang kayo lagi dito, ha? Bibigyan natin kayo ng grupo. Aayusin ko lang po yung mga leaders. Okay? Aayusin ko lang yung mga leaders. Tapos kapag may mga leaders na, sila na yung kukontak sa inyo. Okay? Kukontakin po nila kayo dito sa TikTok. Yung mga intercessors, be ready kasi
Kayo nilalagay ng Lord sa puso ko eh. Ayan, Ate Mela, may tiga Japan. Meron kaming life group sa Japan. Tsaka sa South Korea. Go, mag-message kayo sa akin. Message kayo sa akin kung saang bansa kayo. Ito, screenshot nyo na lang po to. Screenshot nyo to, Harold Nicolas Cruz. This is my personal FB account. Kung kayo ay nasa Japan, Middle East, South Korea, Singapore, o saang mang bansa, yan, message kayo dito. Message nyo sa akin kung saang bansa kayo para masama ko kayo sa life group, GC. Okay, sige po. Pati sa US, go. Australia, Europe, gagawa tayo ng mga GC dyan. Kuya Danilo, isama kitang leader ha. Mag-ready ka na. Gagawa ako ng GC for leaders. Kung kayo ay merong heart to lead, okay, kung meron kayong heart to lead, message kayo sa akin. Okay, message kayo sa akin kasi kayo yung gagawin kong leader ng mga grupo. Hindi naghahanap si Lord ng perfect, pero willing and obedient ang hinahanap niya. Kaya sakto-sakto, di ba? Lord, teach me to obey. The greatest miracle is not seeing God move. It is having a heart willing to obey Him. Willing to obey Him. God is not looking for perfect and qualified people, but He qualifies those who are unqualified. Amen? Kaya tayong i-qualify ni Lord. Even though we do not deserve or we are not worthy. Pero if you are willing and obedient, God can teach you, equip you, empower you, and God can use you mightily, effectively, and efficiently for the works of His kingdom here on earth. Ate Candy, ikaw din. Pastor, if you come down to Singapore, what language you use? If we are there in Singapore, for sure, we will use the universal language, which is English, for us to converse with you there. But if we are conversing with other Filipino people, I think we can use our mother tongue, which is Tagalog, Filipino. So, God bless you, Eve. God bless you. Please keep on visiting us here. You are part of this community, Eve. God bless. So, number 3 and the last. Number 3. God still shows mercy even in the middle of judgment. Ano yung before, Kuya Jeric? Before. God still shows mercy even in the middle of judgment. So, talagang napakabuti talaga ni Lord, no? Napakabuti ng atin pong Panginoon. You know naman. Yeah. Kuya Jeric. Been there. Alam na natin yan. God still shows mercy even in the middle of judgment. Napakabuti ni Lord, no? Sino mag-a-agree sa akin? God is good. Napakabuti ni Lord, di ba? Napakabuti ng Panginoon. We've been there. Kaya may masarap, may kausap dito sa community. Alaman tayo ng mga buhay, ng mga pinagdaanan ng isa't isa, di ba? God is still good even when we are not good. Tama. God still shows mercy even in the middle of judgment. May mga tao ba ditong nahusgahan na? Yung parang na-judge ka na basta yun. Always. Praise God for Jamie Claire. Naku, naiiyak na si Joshua. Oo, sarap nun, sarap. Maraming mga tao, subject sila sa misinterpretation, misunderstanding, and judgment. Tama. Alam nyo ako, dati,
Share ko lang. People person ako eh. People person ako. At ayoko na may nasasabi yung ibang mga tao sa akin. Kuya Jeric, hindi ah. Ayoko nang may masasabi yung ibang tao sa akin. Pero alam nyo, habang tumatanda ka pala, darating sa punto ng buhay mo na mahuhusgahan ka. Kahit hindi ka nila kilala. Kahit hindi nila alam yung mga tunay na pangyayari. May mga pagkakataon talaga na may masasabi sila. Ngayon tayo, ito ay realization ko, hindi mo kailangang i-explain at i-explain ng paulit-ulit sa lahat ng mga tao. Parang let them think kung ano yung iniisip nila sa'yo. And let them say whatever they want to say. As long as you know yourself, as long as you know the Lord, at alam ni Lord ang puso mo, hindi mo na kailangan eh. Diba? Hindi mo na kailangan i-explain ng paulit-ulit. Ganun talaga sa buhay, mga kapatid. Hindi lahat magugustuhan ka. Tama, Kuya Jeric, mas okay ang tahimik. Hindi, ito sabi ko na sa inyo hindi lahat magugustuhan ka. Ako, people person ako dati, pero ngayon, parang na-realize ko habang tumatanda ka nga, may masasabi ang mga tao sa'yo, may iisipin sila na gusto nilang isipin, at kahit anong paliwanag mo sa kanila, kung ano na yung nabuo sa isipan nila, yun na yun. Yun na yun. But you don't need to worry. Why? Because we do not please them. We do not please those people. Amen? Idol, shout out from Canada. Hello, God bless you. O gawa tayo ng GC naman sa Canada at sa US ha. Diyan lang kayo. Diba? Totoo yun, mga kapatid. Huwag mo nang sayangin yung oras mo sa kanila. No? Kasi the right people na kilala ka talaga, you invest your time to those people. Okay, you invest your time to those people. Pero dun sa mga hindi ka na hayaan mo na lang sila. Just speak what is right. Amen, Kuya Jeric. Then yung mga makikinigan talagang willing to be with yours, with you. Tama. Ano yung sabi ni Ate Honeybee? Totoo yun. Ay, nako. Sabi nga, gumawa ka ng mabuti, may masasabi sa'yo. Kung gagawa naman sa'yo, tama! Ganun lang. Yes, alam nyo, meron tamang tao. Kaya bumalik ka na dito, Pas. May mga tamang tao talaga, promise. Hindi mauubusan si Lord ng mga taong ipapadala sa'yo. Makikinig sa'yo, hindi ka huhusgahan. Ay, totoo yun. Totoo yun. Oo, tama, Ate Rose. Ano yun, mga kapatid? Lesson learned sa atin. Lesson learned. Ako, promise, sa akin, lesson learned yun. Hindi ko kailangang i-please lahat ng tao. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Kasi mananatili sa'yo yung mga tamang tao. Nakilala ka, hindi ka huhusgahan, mananatili sa'yo, ipagpe-pray ka. Ipagpe-pray ka. Yaan yun na po yun, yung mga tao na yun. Ako, pinagpasa-Diyos na lang natin sila. Diba? Pinagpasa-Diyos na lang natin. Distance yourself. Yeah. Totoo. Alam nyo, yung mga taong magbibigay sa inyo ng hindi makakadagdag sa peace of mind nyo, okay na i-let go sila. Kaysa nandiyan, pero nasasaktan ka naman, di ba? Kasi minsan, alam nyo, sa kagustuhan natin, hindi, sayang yung ilang taong pagkakaibigan. Sayang yung ilang taong pinagsamahan, ganyan. Pero kung wala ka nang peace of mind at hindi nakakatulong sa mental health mo, bakit mo pa siya bakit pa mananatili? Kasi naniniwala ako, may mga relasyon na kailangan nating bitawan para lumaya tayo. Pero kapag in-laws mo, wala ka magagawa. Kapag in-laws mo, medyo bumukod na lang kayo siguro ng bahay, ganyan. Alam nyo, biblical naman yun eh. Biblical yun, di ba?
kapag nagsama kayo mag-asawa, aalis talaga kayo sa mga magulang nyo. No? So, mas okay yun, di ba? Pag in-laws. At kung in-laws kayo na nanonood ngayon, mga kapatid, magiging soft naman ng puso natin doon sa mga, ano bang tawag doon? Mga biyanan ba? Mga biyanan natin? Or manugang? Basta yun, kung ano man tawag sa kanila. Paano pag biyanan? Parang pag-ibig sa jowa, meron time na kailangan na maghiwalay. Oy, oo. Diba? Kailan ang tamang panahon para bumitiw? Ba't ba ganito yung ano natin, pinag-uusapan natin? Paano mo mararamdaman kung ito na yung panahon para bumitiw ka, diba? If love makes you abandon your goals, that's not love. That's distraction, sabi ni Reginald. Tapos na heart naman. Oo nga, Kuya Jeric eh, di ba? Pero ako masasuggest ko, bumukod kayo ng tahanan. Kung kaya ng budget nyo, ng finance nyo, mas okay. Bumukod kayo ng tahanan. Okay. So, yun. God bless you, Joshua Kalapit. Romans 8:28, my life verse. Yun yung gusto kong i-share sa'yo. All things work together for good. Tinawag po ba kayo ng Espiritu para magturo? Siguro yung word is that yung may calling si Lord for us to preach the gospel. And as we can see, maraming mga tao ang nanunumbalik sa Panginoon through this live stream. Maraming mga tao ang nakakakilala, lumalago sa atin pong Panginoon. So I guess, and I believe, not guess, I believe na yes, tinatawag tayo ni Lord dito sa platform na ito to preach the Word of God. Wow! Praise God. That's ideal, Kuya Jerry. By God's grace, bago kami nagsettle ni Mrs., ni Ate Honeybee, binless tayo ni Lord ng sariling house. Yeah, that's ideal. Alam nyo, nagte-trending ngayon si Vice Ganda doon sa sinabi niya na parang bago kayo magpakasal, dapat parang mayaman kayo o may ipon kayo, parang something like that. Na, tama ba? May ganun nagte-trending si Vice ngayon eh. Na parang kailangan muna na okay kayo, yan, financially, bago kayo magpakasal. So, para sa akin ay hati po iyon. No? Hati yung ano ko doon. Ako din, I would agree, hindi naman need maging mayaman muna. Totoo yun. Kasi, ako naman, personally, no, may mga taong nagsimula sila na hindi naman sila ganun kayaman at first. No? Pero dapat pinaghahandaan. Of course, dapat pinaghahandaan. Pero hindi naman yun to the point na sobrang mayaman mo na bago ka magpakasal. Kasi, una sa lahat, ang dapat na pinaghahandaan para sa akin, point of view ko lang naman mga kapatid, both of you mga kapatid dapat ay may malalim na relasyon sa Panginoon. Kasi, marami sa panahon natin ngayon, parang nagtetest sila eh. Diba? Parang, itest natin kung mag-workout ba. Hanggang sa nagpakasal na, tapos na-realize nila, hindi pala sila para sa isa't isa. Diba? Parang ang hirap nun. Kaya mga kapatid, una sa lahat, pareho kayo may malalim na relasyon sa Panginoon. Ngayon, yung finance, darating yan. Merong blessing sa pag-iisang dibdib. Kaya kung kayo ay hindi pa kinakasal, you pray to God. Merong blessing pag humarap kayo sa altar at nangako kayo sa Panginoon na magiging isa na kayo. May blessing si Lord doon. No? So, kailangan lang siguro ay hindi sobra-sobra, pero merong sapat na ipon, yan, may sapat na ipon para sa pagpapakasal. Siguro yung paghahanda, ang pinakamahalaga, spiritual, mental, yan. Yun, more than finances. Kasi, paano kung marami naman kayong pera, pero hindi kayo handa spiritually, mentally, di ba? Praise God, Ate Rachel! Yan. So, yan. Ine-encourage ko kayo, magpakasal kayo. Hindi po trial and error ang relasyon na pinasok nyo. Pinasok nyo na yan eh.
Nandiyan na kayo eh. 'Di ba? Itatama na lang. Iaayos na lang po, mga kapatid. Okay? Sa generation ngayon, magsasabi, siguro marami magdi-disagree sa akin sa mundo, na paano yun, hindi nga kami magkasundo, etc., etc. Ang tanong ko, ba't ba kayo pumasok sa relasyon? Hindi naman pala kayo handa. Ate Jen, na-miss kita! Hello po, ate. Di ba? Ba't ka pumasok sa relasyon? Kasi ako, ang point of view ko naman, mga kapatid, bago ka pumasok sa isang relasyon, date to marry. No? Date to marry. Kasi yung iba, 'di ba, parang trial and error, parang i-check ko lang. Siguro wag kang getting to know each other tapos ipag-pray mo. Ito yung ideal ha. Bibigyan ko po kayo ng ideal para sa mga para sa lahat ng mga naghihintay. Okay? So, una sa lahat, para hindi tayo makapanakit ng damdamin ng iba. Para hindi tayo ito Christian point of view, Christian perspective. God bless po, Ate Jen. Ate Jen, maghanap tayo ng mga nasa US dito para sa life group. Okay? Magkakaroon tayo ng online life group. May mga tiga-US pa ba dito? Message lang kayo sa akin, mga tiga-US. Okay. So, Christian point of view, kapag papasok ka ng relationship, at maiwasan po ang pananakit ng damdamin ng iba. Okay? Ate Joanna, ikaw ba yan, Ate Joanna? Ate Honeybee? Oo nga, no? Relate na sa ako, 3 years ng ligaw yan. Okay, so, ayun, buti pa. Tignan nyo naman, may mag-asawang nanonood dito. Eto, parang kinikilig naman tayo kay Kuya Jeric at kay, Ate Joanna. Okay, so una, ang magpe-pray. Siyempre, una sa lahat, magpe-pray kayo. Okay, kayong dalawa. At ang mangyayari dyan, magre-reveal ang Lord sa lalaki through prayer and through God's Word. Magre-reveal si Lord. Okay? Wow, praise God. Ate Precious, gusto ikasal. Pag-usapan nyo yan, Ate Precious. Okay? So, after nun, you pray, nagbasa ka ng word, may revelation si Lord sa lalaki. Opo, Kuya Jeric, malapit na. So, magre-reveal si Lord sa lalaki. At ang gagawin niya, kakausapin niya si babae kung pwede bang ipag-pray kita. Ito yung ideal ha. Pwede ba kitang ipag-pray? Kasi nilalagay ka ni Lord sa puso ko. So, after nyan, syempre, nasa season kayo ng prayers. Hello, Pater Roselia. So, ipagpe-pray nyo yung isa't isa, pero hindi pa kayo, no? Covenant prayer, yes. Na you are committed to pray for one another, and during that season, syempre, iwas ka munang makipag-usap sa iba. Kasi nandoon kayo sa prayer nyo eh. Tapos, i-confirm ng babae. If that is the right time for her para sagutin na yung lalaki na nanliligaw sa kanya. Pero kung ikaw lalaki nanliligaw, ibig sabihin, hindi pa ibig sabihin nun kayo na. Kasi sasagot pa yung babae if it is a yes, a no, or a wait. At kung ano man ang sagot ng babae, confirmation ng Lord sa kanya, rerespetuhin ng lalaki yun. If it's a yes, if it's a no, or wait muna. Okay? Tapos kapag sumagot yung babae, yes, kayo na. And ang ideal ulit, mga kapatid, no, saglit lang yung engagement para hindi kayo mahulog sa kasalanan. Saglit lang yung engagement. Kaya dapat, during that prayer, mas mahaba yon, bunga ng panalangin. Mas mahaba yung prayer nyo sa isa't isa. No? Kasi during the prayer, magkakakilala kayo eh. Malalaman nyo na po eh. 'Di ba? Yung mga katangian ng isa't isa. Tapos, ang mangyayari dyan, after nan, engagement, then, kasal. So, that is the ideal. Okay? At kapag ang lalaki daw ay nanliligaw sa babae, hindi lang babae yung nililigawan niya, kasama ang buong pamilya.
At syempre, requirement, mga kapatid, lalo na kung ikaw ay babae, requirement, Senomar. Senomar. Okay? Hanapan nyo ng Senomar. Kasi marami nang nahulog. Nako po, wala daw asawa. Yun pala meron na. Kaya requirement ang Senomar sa mga babae na nililigawan ng lalaki. Kasama yon. Okay? Nako po, napakahirap kasi talaga niyan. Nako, alam nyo, na may mga kumakausap sa akin kasi hindi ko naman po alam na ganito, na may asawa na siya, pakilala niya sa akin, wala siyang asawa, ganito, ganyan, ganito. Nahulog na rin po ako. Kasi syempre, yun nga yung pakilala, nagkagusto ka na rin. Napakahirap ng takasan, di ba? So, kasi kailangan po yun. Okay, kailangan ng Senomar. Huwag maniwala agad. Okay, di ba, Ate Ana Lu? Opo, Joshua, God bless you. Join ka sa community. Okay, kasama yon. Paano kung sa ChatGPT nagpagawa ng Senomar? I-confirm nyo muna. Ako po. Okay, i-confirm nyo muna. Oo, tama. Pag nag-order daw ng Senomar, i-address nyo dun sa bahay ng nililigawan nyo. At sakit, Kuya Danilo. Okay, so ganyan. Okay? So at least, mga kapatid ha, alam na natin. Okay po, God bless po. Good night, Kuya Jeric. Sa lahat po ng mga graveyard shift na nagtatrabaho, God bless po. Palakasin po kayo ni Lord. Ingat po. Kuya Jeric, God bless you. Hiwalay na daw. Ayun pala, kaya hiwalay. Nasa Pinas ang kinakasama niya. Sa Taiwan, kaya hiwalay nga, no? Hiwalay kasi malayong lugar. Kaya linawin nyo, ha? Linawin nyo. Kasi baka sabihin hiwalay, hindi magkasama lang ng bahay kasi nagtatrabaho nga naman sa ibang bansa. Ano talaga di ba? Okay, wag agad maniniwala. Thank you po, Kuya Jeric. God bless you. Hay nako. So, yun. So, point number 3 yun. God still shows mercy in the middle of judgment. So, kahit may panghuhusga ang mga tao sa atin, pero si Lord, never tayong huhusgahan. Amen. Bakit? Kasi anong sabi dito? Sa Psalm 103 verse 8, sabi dito, the Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. Yan si Lord. Amen. Ano pa? Lamentations chapter 3 verses 22 to 23. Anong sabi doon? Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Amen. So, praise God. Kahit po nasa gitna ng judgment sila Pharaoh, pero nag-iwan pa rin po siya ng room for mercy. Kaya nga 'di ba, na-spare yung mga Egyptians na nakinig doon sa babala. So, yun po mga kapatid. Lagi lang po tayong makinig sa utos ng atin pong Panginoon. Amen po ba? Lagi lang tayong sumunod sa tinig ng Diyos. Nangungusap ang Panginoon sa atin. Bago siya magpadala ng mga salot dito po sa land of Egypt, merong warning. And I believe God is always warning us. You just need to open your ears, hear the word of God. No, makita mo ang mga babala na yan ng atin pong Panginoon. Listening to God early can save us from deeper pain later. Ang ganda nito, gusto ko to. Listening to God early can save us from deeper pain later. Kasi alam nyo po, the more na hindi ka nakikinig sa Panginoon, the more na lumalalim, okay, yung sakit. Kaya kapag tayo ay nakinig agad sa Panginoon ng maaga, maliligtas tayo nito para hindi na lumalim yung pain na mararanasan po natin. Amen. Ang ganda yun, no?
Isasave ka niya. Kasi tingnan mo, kung hindi ka agad umalis dyan sa sitwasyon mo na yan, yung dati mong inalisan, mas lalalim pa yun eh. Diba? Tama. Prevention is better than cure. So parang kapag ikaw ay na-diagnose ng sakit, diba? For example, maaga kasi nagpa-check up. Maaagapan agad. Diba yung sakit na yun? Hindi na siya lalala. Pero minsan, dahil ayaw mong magpa-check up ng puso sa Panginoon, ano nangyayari? Mas tumitindi o mas lumalalim yung sakit at mas tumitindi, hindi ka na makakawala. Mas mahirap palang makawala. Diba? So ngayon, magpa-check up ka na ng puso sa Lord para ma-diagnose na agad ano ba yung dapat i-correct sa akin, ano ba yung dapat na ayusin sa akin, ano ba yung dapat kong i-let go, i-surrender. Diba? Maliligtas ka. Hindi ka ganun masasaktan. For example, sa isang relasyon na lang, sabi ni Lord, mali yung relasyon na yan. Diba? So, ano nangyayari? Dahil palalim ng palalim at hindi ka nakikinig sa Panginoon, ano mangyayari? Mas ma-attach ka, mas mahirap kumawala. So, ngayon pa lang, again, listen to God. Listen to the Lord. Kasi ililigtas ka ng pakikinig at pagsunod mo sa Panginoon para hindi ka na totally ma-destroy. Amen. Later on. Listen to God. Okay, so conclusion mga kapatid. Everything, number 1. This one. Everything in the world ultimately answers to His authority. Number 2, His warnings are opportunities to return to Him. And 3, what matters most is the condition of our hearts. So everything in the world ultimately answers to His authority. Si Lord ang may-ari ng lahat. Amen. Nasa Kanya ang authority. Pangalawa, ang warning na binibigay ng Lord ay pagkakataon para sa atin na manumbalik sa Kanya. At pangatlo, pinakatinitingnan ng Panginoon at pinakamahalaga sa Kanya ay ang kondisyon ng ating mga puso. Ang kwento ni Pharaoh dito sa Exodus chapter 9 is a warning to every believer that every time God speaks to us, we are given a choice. Kagaya ngayon, may choice ka. Humility or hardness? Surrender or resistance? Anong pipiliin mo? May warning na si Lord sa'yo ngayon, anong pipiliin mo? Magpakumbaba ka? O tigasan mo yung puso mo? Sumuko ka? O tumanggi ka? What will you choose? God is speaking to us today. Nangungusap ang Panginoon sa atin. So for our final words, listen. The question is not whether God is speaking, kasi nangungusap siya. The question is how our hearts will respond. Ang ganda ng final words kasi ito ay application. Ang tanong, paano ka tutugon? Paano tutugon ng puso mo sa mga babala na sinasabi ng Panginoon sa iyo? Amen? So, kaya pa ba? Kaya pa Exodus chapter 10, mga kapatid? So, that's the end of Exodus chapter 9. Ang haba na natin. Kaya nyo pa ba? O gusto nyo mamayang gabi, pero pag-usapan natin yung prayer and fasting ngayon. Sige, yung prayer and fasting. Kaya pa. Kaya pa. Walang alisan. Sige. Sige, ngayon pag-usapan natin. Kasi pag-pray natin yung prayer and fasting. So, yun yung gagawin natin ngayon. So, mamayang gabi na yung Exodus chapter 10 pala. So, ngayon, mga kapatid, we will talk about our prayer and fasting. Okay. Mahaba-haba rin naman to.
So para po sa kaalaman ng lahat, we are conducting prayer and fasting 21 days for our upcoming anniversary, first anniversary ng Heart to Heart. And we are praying po na talagang kumilos ang Panginoon sa atin pong anniversary. Amen. Kasi gagamitin ng Lord itong anniversary po na ito para maraming mga kaluluwa ang bumalik sa Kanya, especially our family members. Okay? So, for our 21-day prayer and fasting guide for the first anniversary ng Heart to Heart. No. So, Psalm 126 verse 3 ang theme verse natin for the prayer and fasting. The Lord has done great things for us and we are filled with joy. Kaya sa atin pong paghahanda at pagtahak sa unang anibersaryo ng first anniversary ng Heart to Heart, mga kapatid, itong 21-day journey na ito, okay po, God bless po atin at itong 21-day prayer and fasting po na ito, hahanapin natin ang kalooban ng Lord, pararangalan natin siya, at magpapaconsecrate po tayo. Ito pong Heart to Heart anniversary ay hindi lamang po basta event. Ito po ay magiging patotoo at patunay ng ginagawa ng Lord sa community po na ito. Amen. So during the 21 days, ang ipagpe-pray po muna natin mga kapatid ay ito. So we will pray muna. Pag-pray natin itong mga prayer points po natin. Prayer points po natin ay ang theme. Ano ba ang theme na lalakaran natin sa ating anniversary? Ang venue, ang lugar kung saan anong lugar tayo magdaraos ng anniversary, ano ang magiging program flow, ipagpe-pray din natin lahat ng mga attendees and their families, ang weather magiging maganda, ang mga heads, committee heads, at syempre ang finance, at ang overall spiritual atmosphere, at ang fruit, ang bunga ng magiging anniversary po natin. So yan po. So mga kapatid, ma'am, siguro po itong devotion natin ay gagawin na lang natin sa umaga. Tapos sa gabi, kasi merong sariling program ang prayer and fasting. So okay lang po ba, kasi hindi tayo nakapag-ano kahapon, magsimula tayo ng day 1 ngayong araw na ito, dito sa topic na ito. So day 1. Mamayang gabi. So yung Exodus chapter 10, baka bukas na to ng umaga. Kasi may flow tayo. Mga kapatid, kakayanin nyo ba na gabi-gabi ay, kasi 21 days to, araw-araw tayong magmi-meet for 21 days para dito sa prayer and fasting. Kasi kailangan ng sakripisyo. Okay, kailangan natin magsakripisyo. So, itong 200 plus na nanonood ngayon, talagang 21 days, kahit ako, no? Alam nyo, marami ako mga schedule. Hindi lang ako basta nagla-live stream, but at the same time, ako rin po ay barangay kagawad, at ngayon maraming mga patawag sa amin sa barangay. Siguro pwede nating gawin sa Zoom. Pwede natin siyang gawin sa Zoom. Itong prayer and fasting. No? Sige po. So, 21 days. If ever na meron akong schedule sa gabi, sa umaga tayo. At kung meron akong schedule sa umaga, hapon, basta tuloy-tuloy itong 21 days na ito. Wala lang tayong fixed na schedule ng oras. Pero sa buong araw, gagawin natin siya. Okay? So, for 21 days, sama-sama tayo sa Zoom. So, sisimulan natin mamayang gabi. Okay? Magla-live pa rin ako sa TikTok, pero meron tayong Zoom. So, sana dalawa yung gadget nyo. Para meron pa rin nanonood sa TikTok. Okay? Kasi kaya gusto ko naman sa Zoom kasi pwede tayo mag-assign ng mga pwedeng mag-pray. Diba? So, sa Zoom tayo mamayang gabi. Okay? So, ihanda nyo na po ang inyong mga gadgets. Okay?
So, mamayang gabi, nawa ay hindi matuloy yung lakad namin. So, magsisimula tayo ng day 1. Pero yung fasting nyo, kung kayo ay nakapagsimula kahapon, okay lang po yun. Pero magsisimula tayo ng day 1 ngayong araw na ito for the sake ng Zoom gathering natin. For 21 days. Okay. So, yung fasting po natin is just 1 meal a day. Actually, sakripisyo po talaga. Merong presyong kailangan bayaran. Sa GC po, nagsasend tayo ng link sa GC. Okay? Magsasend po tayo ng link sa GC. Okay? So, prayer and fasting mamayang gabi. Siguro around 8 p.m. po ulit sa Zoom. So, magsisimula na po tayo. More on prayers po iyon, ha? More on prayers. Ipagpe-pray po talaga natin. As in, may word of God, may prayer, may prophetic declaration, then closing prayer. Tapos, mag-a-assign na rin tayo ng magpapakanta siguro. Kuya Verns, mag-ready ka na lang. Sino may mga worship leader dito? May mga worship leader ba dito? Hindi pa ako nakakagawa ng GC. Sino yung mga worship leader po dito? Sino po? Yung nag-worship leader sa church. Yung kumakanta talaga. Sige, message kayo sa akin. Pwede rin, Shell. Yes. Go, go, go. Okay, mga worship leaders. So, mag-a-assign tayo ng magpapakanta mamaya. Maganda sana meron kayong gitara, ha? Or may -1. Para, syempre, i-offer natin sa Lord yung the best. Okay? Gitara or -1. Okay? So, we will offer to God the best na kaya nating ibigay. So, yung mga worship leader na nandito, message kayo sa akin para ma-add ko kayo sa GC. Ayan. Sige, Mami Mel. Kahit yung mga nagba-back up, okay lang. Mag-a-assign tayo ng worship leader. Okay? Para sa 21 days prayer and fasting. Tapos, yung mga intercessors, mag-ready na lang din po kayo. Kasi, magpe-pray din kayo. Kasama kayo magpe-pray. Okay? Hello po, 1-5. Yan. Praise God. So, yun po. Ha, mga kapatid, ano pa bang announcements natin? Yun lang naman sa prayer and fasting. Mag-zoom tayo mamaya. Okay? At maghanap tayo ng mga worship leaders, mga prayer warriors. Sisimulan natin ngayong araw na ito ang pananalangin. Excited na tayo for our anniversary. Nawa po talaga kumilos si Lord. Amen. Magpadala si Lord ng maraming mga biyaya at pagpapala sa atin. At sa lahat po ng gustong mag-pledge, no? Mga gustong mag-support para sa ating anniversary, mag-message lang po kayo sa akin. If God is convicting you to give, to pledge, kasi meron tayong mga kailangan. Siyempre may mga expenses yun, anniversary yun. Message lang po kayo sa akin. So, ang mga kailangan na lang naman ata natin, kasi praise God sa pinsan po ni Kuya Danilo. God is good. Sinagot niyo na po yung sound system natin. So, ang mga kailangan na lang nating, siguro ang mga expenses natin is the food, pagkain po, tsaka yung venue. Yun. Opo, any amount, kasi pag pinagsama-sama po yan, malaki po yan, mga kapatid. No, for our anniversary. Sure, Kuya Verns. Okay? So, yun po. Para kay Lord. Praise God. Yun lang naman yung expenses natin pagkain tsaka yung ano. Hello po, how to share gospel. Join ka dito. Venue, yes. Yung venue, hindi pa nagsasend sa akin si Sandri. Parang isi-check niya pa daw ata yung sa Cavite. Kung meron kayong kilalang venue, baka meron kayong venue rin dito. Diba? Wow! Praise God! God is good! Palakpakan natin si Lord! Woo! God is good! Maraming salamat, Ate Jen!
Wow, birth month pala ni Ate Jen. Ibig sabihin, birth month mo, ate, nagsimula tayo. Amen. Opo, kay Sister Clarice nyo pa rin isend yung mga ibibigay nyo po. Kasi ang minomonitor ko lang naman po doon is yung sa mga mission partners. Praise God. Opo. Thank you, Ate Jen. God bless po. Praise God. So, ayun, konti na lang. Let's go. Siguro yung mga natin, yung mga malilikom natin dyan, sa mga mga small details ng program natin. Kung may mga paraffle tayo, ganyan, pwede. Praise God. Praise God. Salamat, Ate Jen! Praise God, talagang number 1. Yung number po, isasend ko na lang ulit sa GC. Ha? Tapos, don't forget, mga kapatid, na mag-register. Kaya kinikilabutan ako. Grabe. Meron na tayong sound system, meron na tayong food, yung venue na lang ang kailangan nating pagtulong-tulungan. Praise God. God bless you, Ate Jen. So, pumunta talaga kayo. Maraming himalang gagawin si Lord. Tapos, mga gusto magpa-water baptize, kasama po doon. Okay? Praise God, Ate Jen. Namiss ko si Ate Jen, ate. Namiss na kita. Sige po, sige, Ate Joanna. I-chat ko nga si Sandri. Sa chat ko siya. Chat ko na nga, baka malimutan ko. Teka lang. Hello po. Ayan. Ano po, Ate Jen? It's either, kasi may nagsabi dito na may-ari sila ng resort sa Cavite. So kapag umokay po doon, baka sa Cavite po tayo. Pero kung hindi pa po, it's either, baka po sa Bulacan na. Most likely sa Bulacan. Yan po. Opo, pwede naman po. Pwede naman magpa-water baptize. Pastor, may ask po ako, nawawala po ba ang kaligtasan para sa'yo? Well, in the doctrine na pinaniniwalaan po natin, at ako pinaniniwalaan ko, yes po. Kailangang i-work out natin ang salvation. Kasi po, ang salvation, dapat po ay makita sa atin yan. Kapag ikaw ay ligtas na, meron po yung transformation. At aalis ka na po, syempre, sa mga kasalanang ginagawa mo. So, what if, maabutan ka ni Lord dito na nakakilala ka na, Christian ka na, saved ka na, kaso, namumuhay ka pa rin sa kasalanan. So, baka maiwan po tayo sa rapture. So, praise God at muli maraming salamat talaga sa mga nagdo-donate. May sound system na tayo, may pagkain na tayo. Praise God. God is good. May fruit of the Holy Spirit. Amen. So, yun. Let's go. Sama-sama tayo, ha, mga kapatid. Walang maiiwan sa anniversary. Magsagot na kayo ng Google Form ngayon pa lang. Okay? Magsagot na kayo ng Google Form. Okay? So, excited tayo kasi ipagpe-pray natin ito for 21 days, mga kapatid. We will sacrifice, no? Our time for prayer. Talagang meron tayong presyong kailangang bayaran. Grabe, Ate Jess! Praise God! Tingnan po natin kasi yung last year po, doon sa sinabi kong venue, umabot po kami ng 25 to 30K po eh. Yung venue po kasi madamihan naman po yun. Pero kung ano lang po yung kaya natin, okay lang po. Okay lang. Let's go, guys. Ano po yun? Good for 300 na. Pero depende sa dami ng tao. Okay? Tapos yung 25 po na yun, overnight na. Pwede nang matulog doon yung mga nasa malalayong lugar. Kasi may mga manggagaling pa sa malalayo eh. Gustong umatin ng anniversary. Sino dito yung galing sa malayo, tapos gusto niyang umatin sa anniversary? Yung mga galing sa malayo. Pero talagang gusto niyang pumunta. Yan. Yan. Saang lugar yan? Saang lugar kayo? Diba? So, pwede tayong mag-overnight para makatulog po kayo. O yan, may mga manggagaling sa Pangasinan, sa Ilocos Norte. Isang araw lang, mga kapatid, paglaanan natin ng panahon. Minsan lang po ito sa isang taon. Wow, grabe. Galing pang Leyte. Antique, grabe. Opo.
Yung Google Form po, nasa GC natin. Nasa GC. Opo, no? Go, 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 Ate Precious. Wow, Ate Rosana, makakasama ka. Lahat ng mga OFW na uuwi sa July, sama kayo. Praise God. Praise God, praise God. Opo, kaya pa yan. Mag-ipon kayo. Meron pa kayong April, May, June. 4 na buwan pa. 4 na buwan pa, guys. Ngayon, magsasama-sama kayo. Hahanap tayo ng mga magkakasama per lugar. Siguro yung life group, hahanapan ko yan. Okay. Si Sister CL uuwi daw din. Ayan, uuwi si Ate CL. Praise God. God is good. Ayan, marami tayo sa anniversary, mga OFW na uuwi. Praise God. Grabe. Kinakabahan ako, na-excited kasi first anniversary po ito. I remember yung first anniversary namin sa church. Grabe. Alam niyo ba yung first anniversary namin sa church? Ito for the glory of God, no? Ano po, July 25, ate ko. July 25. First anniversary namin sa church before, nakalikom kami doon ng almost 200,000 plus. Sa tulong-tulong din yun. Sa mga churchmates lang yun, 200,000 plus. Tapos, nag-anniversary kami sa covered court ng PUP. Yun, PUP. So, yun yung first anniversary. As in, parang concert. Kung kilala nyo si Powerhouse Worship, kilala nyo ba siya? Siguro kung may sobrang expenses tayo, pwede tayo mag-invite. For example, sila Pastor Romel Guevara, yung kumanta ng Kay Buti-Buti Mo, Panginoon. Pwede natin silang i-invite kasi meron tayong contact sa kanila. So yun, pwede tayong mag-invite ng mga artists. Yung Powerhouse Worship, in-invite ko sila last time, doon sa first anniversary. So may concert din, may worship concert. So ganon. So pwede natin siyang gawing ganon kung may budget tayo, no, mag-invite din tayo ng guest artist. Yeah, for that. Nasasamang sumamba sa atin sa Panginoon. Praise God. Grabe. Exciting. Sino pa yung uuwi sa July? Si Ate Jess uuwi din. Praise God. Praise God. So make sure na nasa group chat po kayo lahat at magpapatuloy na ang atin pong live group. Life group, mga kapatid, make sure na meron kayong life group bago matapos ang linggong ito. Okay, magpapalakasan tayo. Sige po. Sige. Ate Analu. Hello, Kai. Kamusta ka na? God bless you. Yeah, God bless you, Engineer Shua. God bless po. Samahan kayo ni Lord. Ngayon ang tamang panahon para mag-join ka ng life group, Engineer Shua. Kailangan mo na makakausap. Pastor, ang foods mula appetizer to dessert, ito lahat, mabibless at mabubusog. All for the love of God. Palakpakan natin si Lord. God is moving. Praise God. Praise God. Grabe. Napakabuti ni Lord. God is good. Whew, excited. Excited na ang lahat. Grabe si Lord. Tingnan nyo naman, kumikilo si Lord, di ba? Paano daw natin malalaman na tinatawag tayo ng Espiritu ng Diyos? Ganito, kapag hinihipo ni Lord ang mga tao na wala namang sapilitan, walang pamimilit, naalala ko lang yung time sa Bible, yung mga early believers, anong ginawa nila? Talagang binigay talaga nila lahat sa Panginoon. Binigay nila sa gawain ng Panginoon. Nagtulong-tulong talaga sila. No? Kung ano yung kaya nilang ibigay. Alam nyo, once nagturo ako sa isang church. Yung church na yon nasa bundok siya. Alam nyo ba kung anong binigay nila sa aking love gift? Yung, di ba, syempre, pag nagtuturo ka, meron silang binibigay sa'yo. Ang binigay nila sa akin, bayong. Bayong ba yun? Bayong?
Bayong tapos punong-puno ng gulay. Galing. God bless you, Kai. God bless you. Balik ka lang lagi dito. Balik ka lang lagi. Opo, yes, Ate Jen. Parang ikaw ay isa sa mga members ng Macedonian churches. Doon sa Macedonian, meron silang economic crisis. Walang-wala sila. Pero kahit ganon, nagbibigay pa rin sila sa gawain ng Panginoon. Naalala kita doon. At nagbibigay sila with a cheerful giving heart. Talaga. So, I pray na pagpalain ka lalo ni Lord, Ate Jen. Amen. God bless po, Ate. Ako, Pas, kapag ganito, iba yung pakiramdam, kinikilabutan na nararamdaman. Oo, Kuya Danilo, di ba? Magkakasama kami ni Ate Rochelle ni Kuya Danilo last Sunday. I'm so blessed na unti-unti ko nang nakikilala ang community natin. Nagkakaroon na tayo ng personal encounter sa isa't isa. Opo, at opo, Kai, yung anniversary po natin this coming July. So, we are planning po talaga, encouraging yung family members natin to join, especially yung mga hindi pa nakakilala kay Lord. Isama natin sila sa anniversary. Isama natin sila. Okay? Thank you, Lord. Grabe. Amen, Ate Jen! Second anniversary. Tapat niyo po ng July, Ate. Let's go, Ate. Alam ko na malayang-malaya ka na noon, Ate. Malayang-malaya ka na. In Jesus' name. Sana nandiyan ka pa sa Pinas. Kahit wala ako sa Pinas, magkikita tayo, Ate Jen. Opo. Opo. Grabe. Sa bahay ampunan. Sige po. Mga kapatid, siguro tuloy-tuloy na lang. Di ba may mga nagbibigay para sa community outreach? Isend nyo lang po kay Sister Clarice. Kasi nandun lang naman po yun. So, ang gagawin natin, mga kapatid, ipunin lang natin. Kapag may mga outreach tayo, hindi na tayo mag-a-announce. O, may outreach tayo ng ganito, pwede po kayo magbigay. Kahit po, magtuloy-tuloy tayo ng pagbibigay, pwede po doon. Yun na lang po yung gagamitin natin for our outreach programs. Para anytime, punta tayo sa bahay ampunan, meron tayong mapanghuhugutan. Doon na lang po kay Sister Clarice. Okay? 1 meal a day, yes po. No. Hindi po OMAD, Ate Mami Mel. 1 meal lang po yung i-skip natin. 1 meal skip lang po. Yeah. Tapos the rest, 6 hours po kayo hindi kakain. So for example, breakfast ang i-skip nyo, tuloy-tuloy po kayo sa pagpe-pray po doon. Okay? So second day ng ating prayer and fasting, pero mamayang gabi magkita-kita tayo sa Zoom for our day 1. Day 1. Or pwede na lang, para siguro hindi tayo malito, okay lang ba yung mga nagsimula kahapon, ulitin na lang natin ngayon sa day 1? Para hindi tayo malito. Pastor, may SG. Sige po, Ate Jen, kahit saan. End of May. SG. May mga taga-SG ba na nandito? Mga nasa Singapore? Ayan, praise God. Thank you po, Ate Jen. God bless you more po. God bless you more and more. Sila Ate Colleen, for sure nandyan. Ayan, Ate Blessed Tess, mukhang magkikita na tayo sa May. Blessed Tess, salima ka sa GC ng Life Group ng Singapore, ha? Ayan, si Ate Maria din. Ate Maria, sama ka din sa GC ng Singapore. Mag-message kayo sa akin. Lahat ng mga nandito, message kayo. Okay? Sige po. Yan, Tiquero, God bless po. Nag-message po kayo sa akin. Nako, praise God. Sige po, Ate Jen. Last week ng May. Okay po. Alam mo, Ate Jen, di ba nung time na binook mo ako papunta sa Taiwan,
That was February 9. Birthday ng mother ko yon. Ngayon, itong last week ng May, birthday naman ng tatay ko. Ang galing ng scheduling. Galing. Sige po. Message lang po kayo. Ang tupa po ba ay pwede maging pastor? Sabi. I believe. Kasi we are all sheep. And our great shepherd is the Lord Jesus. At kailangan po ng Panginoon ng mouthpiece niya sa mundong ito. That's why. Kailangan ng mga tao na magbabahagi ng salita ng Panginoon. And yes, may mga tinatawag ang Panginoon na maging pastor sa isang church. Yan. God bless po, Galora Mavic. God bless po, Ate Jen. Last, I pray na ma-occupy na po. Walang vacant sa Seasons at Laguna 2. In Jesus' name. God bless po. Sige po, message kayo, Ate Maria, Blessed Tess, ha? Add ko kayo sa GC. Okay? Amen. So, yun lang. So, kita-kits tayo mamayang gabi, guys, for our day 1 ng atin pong prayer and fasting. Praise God po, Ate Jen. I will always, sabi ko naman sa'yo, Ate Jen, di ba? Ako ay isa sa mga intercessors mo. Ate Nilda, message kayo sa akin na para ma-add ko kayo sa GC ng Japan. Sa messenger ko po. Messenger. Mamaya pong 8 p.m. via Zoom at TikTok. Via Zoom at TikTok. 8 p.m. Okay? Yes. Praise God. Salamat, Lord. Grabe si Lord ngayong araw na to at bawat araw ng buhay po natin. Nakikita natin ang pagsama niya. Praise God. Sige po, Kuya Danilo, isasend ko yung mga pictures natin. God is good. Okay, may question pa po ba? Question? Clarifications po? Kitang-kita nyo ang pagkilos ng Lord sa community. Nakakakilabot, di ba? It started, lahat ng to, sa prayer. Lahat ng to, sa prayer lang. July 28 when we started our anniversary. Opo, Ate Jen, sobra nakaka-bless. Ano po, Ate Blessed Tess, sa messenger ko po. Ito. I-screenshot nyo na lang, mga kapatid. Message kayo sa akin dito. Harold, personal FB ko po ito. Yan. Sobra, galing talaga ni Lord. Grabe. Tingnan nyo naman, no? Parang ang bilis ng ginagawa ng Lord sa atin. Tsaka walang hassle. Napaka-smooth. Mag-a-anniversary tayo, meron ng sound system. Meron ng pagkain. Diba? Problemahin nyo na lang, mga kapatid. Ang ipagpe-pray nyo na lang yung transpo. Transpo nyo. Diba? Opo. Pero si Ate Jen, lagi siya actually, like kaming magka-chat yan ni Ate Jen. Sobrang nagiging busy siya minsan kapag may mga, syempre maraming mga patients doon sa facility. Pero sobrang kami yan. Keep in touch talaga. Ayun. So venue na lang. Ipag-pray natin na may mga tao na gamitin si Lord. Opo. Tama. Praise God. Okay. God, para maging successful. Amen po. Sa body of Christ, hindi po. Jesus is the head. Siya po ang head po natin. Tayo po ay parts of the body. Amen. Para sa kanya lahat ng ito.
Opo, magsama-sama po yung magkakalapit. Yes. Okay, God bless po. God bless you. Okay, God bless you, Zoe. Yan, so sige po, pray na muna tayo, tapos kita-kits tayo mamayang gabi, ha, mga kapatid. Then, don't forget to take your lunch. Opo, marami tayo sa atin, Ate Mary Rose, kasi may mga kukunin ako mga volunteers dito. Yes. Praise God. Sige po, let us pray. Thank you, God. Thank you, Lord. Palakpakan natin si Lord. Woo! God is good. Opo, ate, dyan. Ang ganda. All my life, you have been faithful talaga. Sobra. Thank you, Lord. Maraming salamat po for this opportunity, God. Panginoon, lubos-lubos ang aming pasasalamat sa araw po na ito. Salamat, dakilang Diyos, sa pagkakataon na makapagsama-sama po kami. Muli kaming mabless ng iyong mga salita. And I pray, O God, sa lahat ng mga gagawin po namin sa community po na ito, kasihan mo ng iyong Santong Espiritu. Wala po kaming magawa na hindi mo kalooban, Lord. Palagi kaming magpasakop sa iyo, hanapin ang kalooban mo, manalangin, sumunod, magbasa at mag-aral ng iyong mga salita, Panginoon. At alam po namin na habang ginagawa namin ang lahat ng ito, iaayos mo na ang lahat. Lord, alam mo na yung yung present. Wala po kami doon. Nakita mo na po lahat ng iyon. Kaya gusto po namin sumunod na lang sa iyo. You know everything, O God. Nakadesenyo na po yan. So gusto namin magpatianod sa perpektong kalooban mo, Panginoon. Nakita mo na ang lahat at naniniwala po ako, Diyos. Ayan, naririnig niyo na po ako, mga kapatid. Okay na. Teka lang. Ayan. Okay na, I'm back. Kaso naglalag. Praise God. Kumulot yung buhok ko doon, ha. So, siya, parang nag-auto, Opo, sobrang siya, parang auto-update ata ba? Basta nag-restart yung laptop. So, tuloy natin yung prayer. Siyempre, kailangan matapos natin yung prayers. Praise God. Yan. Thank you, Lord. Hindi tayo mahahadlang. Alam niyo, maganda kasi yung ginagawa ng Panginoon sa community. Kaya 'di ba sabi ko sa inyo, walang ibang gustong gawin ng kaaway kundi manira, magwasak, pumatay, magnakaw. But still, hindi tayo mahahadlangan kasi alam natin kung kanino natin 'to ginagawa. Amen. Para sa Panginoon ang lahat ng ito. And I believe na si Lord ang backup po natin. Amen. Si Lord ang backup natin. So no weapon formed against us shall prosper. Mapalad po kayo mga naghintay at hindi umalis sa live po na ito. Amen. Praise God. Sige po. Tanggapin po natin ang pagpapala ng ating Ama, ng Anak, na si Jesus at ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay. Muli po nating bigyan ng malakas na palakpak ang ating pong Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Panginoon, muli po kami nagpapasalamat sa katagumpayan ng live devotion po na ito. Simula po kanina, sa pasimula pa lamang hanggang ngayon, naramdaman namin ng iyong pagkilos, Panginoon. Ikaw ay tunay na nangusap, nag-encourage, nag-inspire, nag-motivate, Lord, at higit sa lahat, binago mo ang sitwasyon ng aming mga buhay.
Patuloy mo kaming bigyan ng isang puso, Lord God, a soft and responsive heart. Hindi nagmamatigas na puso, Panginoon, kundi isang puso na palaging gustong sumunod sa perpektong kalooban mo. Lord, you know everything. You know our past, our present, our future. Alam mo na ang nangyayari sa amin. Plano mo na ang lahat, Panginoon, at ang gagawin lang po namin ay sumunod sa perpektong kalooban mo. Magpatianod sa kalooban mo, Panginoon. Salamat. Dahil sa community na ito, alam po namin, you are working, God. You are working. Kitang-kita namin, Panginoon, since day one until now, kung paano mo kami pinagpapala, kung paano ka gumagawa ng himala sa aming mga buhay, kung paano mo binabago ang maraming mga buhay, Lord God, dito sa community na ito, God. Thank you, Lord, for all these miracles. Hallelujah. Pero ang gusto namin na himalang matanggap ay ang puso naming nabago na palaging gustong sumunod sa kalooban mo. Isang himala, binago mo ang isang kagaya namin. Wasak, sira ang buhay, magulo. Ngunit iyong tinanggap, pinatawad, binuhusan mo ng iyong awat biyaya. Kaya Lord, nandito po kami, magpapatuloy kami sa iyo, Panginoon. Hanggang sa first anniversary and to more anniversaries ng community po na ito, hanggang sa muli mong pagbabalik, Panginoon. Naniniwala po ako na napakalawak pa ng maaabot namin. Maraming mga tao pa ang makakakilala sa iyo, Panginoon. At marami ka pang mga tao na i-raise dito sa community na magiging leader, matured believer at follower mo, Panginoon. In Jesus' name. I-bless mo ang lahat ng mga taong ginagamit mo to bless this community, to bless us, ang mga mission partners, Panginoon, ang mga moderators, intercessors, O God, all the viewers and followers of this community, at sa lahat ng mga nag-pledge, Panginoon, for our first anniversary at mas marami pa sa relative po ni Kuya Danilo, kay Ate Jen, and to all of these people, O God, generous people, O God, na ginagamit mo. Anuman ang pangangailangan nila, whatever the deepest longings, desires, long-standing prayers po nila, Lord, sa pagbibigay po nila, ibalik mo ng siksik-liglig at nag-uumapaw ang mga pagpapalang ito sa kanilang buhay, O God. Katagpuin mo ang kanilang pangangailangan sa pangalan ni Jesus. Ingatan mo ang bawat isang nanonood ngayon. Pagpalain mo sila. Protektahan mo sila, Panginoon, sa lahat ng gawa at plano ng kaaway. Even to those people na willing, Panginoon, na magpaturo sa iyo, maging leader, Panginoon, ng mga life group, O God. Bless their hearts in Jesus' name. I-equip mo kami at i-empower mo kami, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng mga gagawin po namin. Sa buong araw po na ito, pinagkakatiwala na po namin sa inyo, Panginoon. Maghari ka, and may you all cover us tightly with your most precious blood that was shed on the cross of Calvary. We thank you, God. We honor you, at pangako po namin na palagi naming ibabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat. God bless Heart to Heart community. God bless our first anniversary. God bless all the families who are here. God bless our OFWs. God bless the Middle East, Lord. God bless Israel. God bless the Philippines. God bless the body of Christ, the JIL people, lahat ng mga church na kinabibilangan po namin. God bless us all. We thank you, we glorify you, and we give you, Lord, the highest form of glory, praise, honor, and thanksgiving in your name alone, Jesus. We pray, lahat po ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. Praise the Lord. And God bless us all. Palakpakan natin si Lord. Woo! Amen. God bless, and see you po mamayang gabi via Zoom at via TikTok po for our day 1
Okay, day 1 ng pagsasama-sama natin ng gathering for 21 days. Amen. Amen. Let's go, guys! Woo! Praise God. God bless po. God bless everyone. More blessings para sa ating lahat. Magbago po tayo. Baguhin tayo ni Lord. Pagpalain niya tayo at ingatan niya po tayo all throughout the day. God bless everyone. God bless. Let the love of the Lord, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us always and forever. God loves us all, and I love you all with the love of the Lord. Paalam. Kain na tayo ng lunch, mga kapatid. God bless everyone. Love you all. Bye-bye. Bye, Ate Jen. Bye po sa mga mission partners and to all of you guys. Paalam. Bye-bye. God bless po. I'll be ending this live in 3, 2, and 1. God bless. Okay po, Ate Jen. God bless po.